Okay, kaugnay pa rin mga kapatid ng nangyaring, insidente dito sa West Philippine Sea sa may Ayungin Shoal 'no. Pangulong Marcos muling nanindigan 'no sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea mga kapatid, na tulad nga lang lagi nating sinasabi na ang Pilipinas bagamat hindi tayo pumapalag at nagpapakita mga kapatid ng, katulad ng ginagawa ng China sa atin, naninindigan pa rin tayo at, hindi tayo aatras. Ayaw kasi natin mga tol na tayo talaga ang, pagmulan 'no ng, gulo, 'no. Ayaw natin 'yun mga kapatid, yung 'di pong gagana yung Mutual Defense Treaty dahil sa atin mga kapatid 'no. Well, anyway, eto panonoorin natin 'to, mula sa PTV Philippines mga kapatid 'no. Bigyan natin 'to ng reaction and commentary. Samahan lang ninyo muli ako mga tol at, panoorin natin kung ano ang masasabi ng ating pangulo 'no sa mga insidenteng nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Bago 'yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Bago nga umuwi ngayong gabi, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay muli niyang iginit sa ASEAN-Australia Special Leaders Retreat ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Depensahan ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagharap niya sa intervention sa ASEAN-Australia Special Summit Leaders Retreat. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos, hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito. Responsibilidad aniya ng bawat estado na itaguyod at protektahan ng rule of law. Sabi ni Pangulong Marcos, ang paninindigang ipaglaban ng bansa ang kanyang territorial rights ay base lamang sa itinatakda ng international law. Samantala, sa intervention din ay pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang gobyerno ng Australia kasunod ng matagumpay na ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Nakasuporta niya ang Australia sa 4 na usapin sa summit tulad ng maritime cooperation, climate and clean energy, ASEAN Centers of Excellence at business. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtataguyod ng Australia sa ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat din siya sa pagsuporta ng Australia sa rule of law, sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa usapin ng climate and clean energy, binigyang diin ng Pangulo ang akbang ng Pilipinas para rito. Welcome para sa Pilipinas ang COP28 o ang 28th session on the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change noong nakaraang taon sa Dubai. Inoffer din ng Pangulo ang pag-host sa Board of the Loss and Damage Fund. Hinikayat din ng Pangulo ang Australia na patuloy na suportahan ang ASEAN Center for Biodiversity. Sa usapin ng pagnegosyo, inanunsyo ng Pangulo ang ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Samantala, ngayong gabi, ang balik sa Pilipinas ni Pangulong Marcos matapos ang matagumpay na pagdalo sa summit. Okay, so maraming pakay, si Pangulong Marcos sa pagdalo niya dito sa summit na 'to mga tol. Pero isa sa mga natalakay niya is yung problemang kinakaharap ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. At yan ay saksi naman ng buong mundo diyan mga tol, kung ano ang sinasapit ng Pilipinas mga tol. At eto nga lang March 5, 'di ba? Mga tol, nakaranas na naman tayo ng panibagong harassment dito sa China mga tol. Na kung saan yung ating, mga barko na ginagamit natin sa, resupply mission sa Ayungin Shoal ay, binangga mga tol at saka binomba ng water cannon nitong China. At sabi nga sa ibang balita mga tol 'no, etong ginawa ng China ngayon na pambobomba ay mas malakas daw 'no sa ginawa nila nitong mga nakaraan. Naalala ko noon nung unang-unang ginawa 'to ng China sa Pilipinas, ang sabi nung kanilang, napakatinding follower dito sa Pilipinas at talagang pro-China na si ano, Chu Laurel mga tol, hindi naman daw pinapatamaan 'no, hindi naman daw pinapatamaan ang, mga barko natin mga tol. Naaalala ninyo 'yun mga tol, may interview 'yun, hanapin niyo sa ano, sa dito sa YouTube, may interview 'yun si Laurel 'no, si Chu Laurel. Kumbaga parang ipinagtatanggol niya pa yung, China dito sa ginagawa nila sa mga barko ng PCG. So dati yon mga tol, ang ano niya dun, wala daw video na pinatatamaan ng China ang, Pilipinas. Pero eto mga tol, ano kaya masasabi niya rito, 'di ba? Talagang matindi mga tol ang pagkakasapul, yung pagkakabuga. Dalawang barko pa yun, dalawang barko pa yun mga tol. At dahil nga dun daw nabasag yung salamin ng, Hunay sa May
na inuupahan ng Pilipinas para maghatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre. At ang nangyari doon mga tol ay 4 na Philippine Navy member ang nasugatan no doon sa insidenteng 'yun. Di pa sila nakontento mga tol, nagkabanggaan pa yung dalawang PCG mga tol. Grabe. Grabe ang ginagawa talaga ng China mga tol. Kaya nga mga kapatid 'no, sa ibang balita, mamaya pa bibigyan natin ng reaction video. Ang Pilipinas ay nagde-demand na 'no, ngayon sa China na lisanin na nila agad etong Ayungin Shoal mga tol 'no. Nag-demand na tayo ng ganyan. Pero ito mga kapatid sa ibang balita kasi hindi lang sila sa West Philippine Sea ngayon, eh. 'Di ba sabi ng kinaukulan ng Navy wala na daw dapat ikabahala pa dahil dumaan lang daw ang China vessels dito sa Philippine Rice. Pero eto mga tol 'no, sa balita naman sa UNTV, Pangulong Marcos Jr. kinondena ang pagpasok ng Chinese vessel sa Philippine Rice 'no. Naniniwala mga kapatid ang PBBM na malamang may ibang pakay ito at yun din naman yung nararamdaman natin mga tol eh 'no. Sagana sa likas na yaman, sagana sa yamang dagat, sa langis 'no, sa natural gas etong Benham Rice mga tol. At knowing China mga kapatid, kapag talagang nangangailangan sila, hahanap sila ng mga lugar na pwede nilang puntahan at sakupin. At knowing China mga kapatid na ginaganito nila Pilipinas, hindi malayo mga tol. Mga ilang buwan, ang dami ng China vessels diyan sa Benham Rice mga tol. Kaya kailangan bantayan ng gobyerno 'yan. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagpasok ng Chinese research vessel kamakailan sa loob ng Benham Rice. Ayon sa Pangulo, malinaw na panghihimasok ito sa maritime territory ng Pilipinas at lalo lamang anyang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Take note ha, dito sa Benham Rice wala tayong dispute sa kanila mga tol. Hindi katulad sa West Philippine Sea, 'di ba? May dispute tayo diyan sa kanila at nanalo nga tayo diyan ng 2016 pero hindi nila tinatanggap 'yon. Pero dito sa Benham Rice mga tol, ibang usapan 'to. Wala tayong dispute sa kanila diyan, hindi yan nasasakop ng South China Sea. Malayo sa South China Sea yan mga tol, pero nandiyan sila. At alam nyo naman sa mga nagdaang reaction video na napanood natin, ang China bumabagsak ang ekonomiya, wala silang resources. Napakaraming mga tao sa kanila mga tol, 1.4 billion, 'di ba? Ganong karami tao sa kanila na kailangan nilang pakainin, 'di ba? So ngayon, research vessels nila naglakbay. Naghahanap mga tol ng mga pwede nila mapagkunan ng kanilang makakain o ng kung ano man ang pwede nilang kunin mga tol sa karagatan. At eto nga, napadpad sila sa Benham Rice. Para kay PBBM, kaduda-duda ang sinasabing pakay ng Chinese research vessel sa loob ng Benham Rice. Kaduda-duda talaga. Once again, this is a clear intrusion into a Philippine maritime territory. And it is matter, as usual, of great concern. And I see it as absolutely unnecessary because if it is truly a research vessel, then we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that they need to do. However, there is a suspicion that they are not only research vessels. So, again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Iba yung tigas ng mukha nitong bansang to mga tol ng China, no? Kaduda-duda talaga, no? Kaduda-duda 'yan at sana naman 'wag tayo magpakampante diyan dahil nagugulat na lang tayo mga tol 1995, 'di ba? Nagulat na lang tayo mga tol, napakarami ng Chinese vessel dito sa West Philippine Sea, no? Inaangkin na nila 'yan mga tol. Kaya nga 1999, 'di ba? Pinasadsad na ni ERAP mga kapatid, yung BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal. 1999 'yun mga tol. At mula noon hindi na sila tumigil. 2012 naman nung nasa atin pa Scarborough noon nagkaroon ng standoff dito sa sa Scarborough mga kapatid. At nang umatras yung Pilipinas noon, hindi na yan iniwan ng China at nakakuha na nga nila yan. Ngayon, nilalagyan nila ng floating barrier.
Kitang-kita yan sa mga video mga tol, palatandaan na talagang inaangkin na nila ng tuluyan itong Scarborough, pinapalayas yung mga mangingisda, 'di ba? Yung BFAR, yung mga barko ng BFAR mga tol, talagang inaano nila, pinapaalis din nila yung mga kapatid. At winater cannon nga rin nila yun mga tol eh. Kaya eto, since na namataan na natin yung dalawang research vessels ng China dito sa Benham Rise, tama si President Marcos mga tol, kaduda-duda talaga itong galaw ng China to. May iba silang pakay dyan mga kapatid, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.